Yan. So, kanina, no, nakikita niyo na ano yung kanina sinasabi ko sa inyo, no? Kapag may ulan, ayaw nang umatin. Kapag mayroong mga ginagawa, ayaw nang dumalo. Ayaw nang intindihin yung mga bagay pag may problema. Kaya nga, ito ay napakahalaga po para makita po natin which among us conquered everything is in our life as a church. Okay? Para makita po natin yan. Jesus writes to a suffering church. This is the second of the 7 letters, the shortest of the 7 letters. Ito yung ikalawang sulat sa mga iglesia at ito yung pinakamaikli na sinulat ng ating Panginoon po dito. Okay. A letter for sufferer of all times. Yan. Okay. Tingnan natin yan. Lahat po tayo ay meron po mga suffering. So, alam po natin yan. Kaya nga po minsan meron tayo mga reason kung bakit hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon, kung bakit hindi tayo makalapit ng todo. Yan, di ba? Nagtawin na po natin yan kung bakit ang dami po na parang daming sagabal sa atin pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa paglapit natin sa Lord. Because of this suffering. Marami po tayong mga nararanasan suffering. Sometimes it is big, sometimes it is small or medium size. Marami yan, iba't iba yan. Kaya na, this is how you respond to your problem. Amen. This is how we respond to our suffering. Kaya dito makikita po natin kung ano po yung mga bagay na pwede natin gawin o paano po natin i-apply sa sarili po natin para tayo po ay hindi tayo maging talunan. Amen. Amen. Una, a church that was triumphant while troubled. Ito po yung makikita natin. If you are a conquerable church, meaning dapat po na sa kabila po ng mga pagsubok, sa mga kabila ng kaguluhan sa buhay po natin, you're still triumphant. Amen. So meaning, patuloy ka pa rin nagtatagumpay. Now, paano po ba natin makikita yung katagumpayan po dito? So hindi ganito po yan. Pag may pagsubok ka, hindi mo nilalaglag yung iyong iglesia. Pag may mga pinagdaanan sa buhay, mabibigat na pagsubok o magaan man na pagsubok, hindi apektado yung iyong spiritual relations to God. At dito mo makikita, if you are triumphant, pag mayroong mga bagay na hadlang sa iyo, hindi maaapektuhan yung iyong church. Okay, literally means, ganito po yan. Halimbawa sa atin, minsan may mga hindrances po sa atin Sa ating pag-church, doon pala makikita natin, ang daming hindrances. Those events, those feelings we have, or sometimes yung mga karamdaman, problema, o ano man bagay na yan, ay humahadlang po sa atin yan. Which is conquered our relations to our church. Amen. Kaya kung hindi niyo po napapansin, di ba? Ang pastor po, lagi po tayo ini-encourage na not to leave your church sabihin po natin na ganito na parang iniiwanan po natin yung church natin o parang yung ating pagsambay parang binabaliwala po natin. Meaning, sabihin po natin na madali tayong matipid pag ano ng kalagayan po ng espiritu po natin. Amen. Kasi gusto po talaga ng Lord, tayo po mga taga-iglesia o ikaw mismo na church na tinutukoy ng Panginoon, you are unconquerable. Hindi ka basta-basta nabubuwag, hindi basta-basta ka nawawasak. Sapagkat ang gusto talaga ng Diyos, maging matibay ka hanggang sa wakas. At ito po yung tinutukoy po sa atin, na ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Yung katapatan na po yun, you still standing in God, while we had everything that it is experiencing for us, or sabihin po natin yung marami tayo mga bagay na nararanasan sa buhay natin, still, nandiyan ka pa rin, active pa rin yung Espiritu ko sa Panginoon. Kaya nga, ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo, na huwag niyo pong pababayaan yung inyong relasyon sa ating Panginoon. Napakahalaga niyan. Now, how can I distinguish our relations to God? If it is still healthy or not? Paano mo nalalaman nyo kung talagang halimbawa, healthy pa ba yung relasyon sa Panginoon? Kapag tinatamad-tamad ka na mag-church, ibig sabihin yan, namamatay na yung relasyon mo sa Panginoon. Kapag halimbawa, naaapektuhan ka ng mga problema mo sa buhay, para maapektuhan yung iyong mga bagay na ginagawa sa Panginoon, ibig sabihin, unhealthy yan, ibig sabihin, you are being conquered. Unti-unti parang nawawasak ka na. Unti-unti parang nadidipid ka na. Yun po yung kalagayan po nun. If you are getting busy into things in your personal things in life, doon pala makikita
makikita mo that you are being conquered. Unti-unti nawawasak ka na noon. Unti-unti parang nakikita mo yung sarili mo namamatay. Amen. Ano sabi po dito sa Church of Smyrna? Sabi niya po dito, I know thy tribulation. Alam niya yung mga pagsubok na pinagdaraanan na natin. Jesus know about all our troubles. Alam ng Diyos kung ano yung pinagdaraanan natin. Kaya nga ikaw mismo, pinadadalang ka ng mga ganyang bagay sa buhay mo, pinadadalang ka ng mga hindrances, mga stumbling blocks sa buhay natin. You know why? Kasi sinusubok tayo ng Panginoon. He tests us if we get the victory. He tests us if we still kakayaman in times of trouble in life. Gusto ng Diyos dito makita ka niya na itong mga suffering na ito ay mapagtakumpayan mo ba ito o hindi? Sapagkat alam niyo po ba, kung sino lamang po yung maliligtas? Those who win the battles in life. Yung lamang nagtagumpay sa buhay na ito, sa buhay natin. Yung hindi po siya kumbaga parang nakokontrol siya or parang captivated siya ng isang pangyayari sa buhay niya and he was under control o para bagang yung bagay na ginagawa niya parang nakokontrol na sa Panginoon. And take a look at this. Gusto po ng Panginoon po dito na tayo po lahat ay talagang submitted sa Kanya. Whatever reason or whatever we experience in life, patuloy pa rin po tayo na nakadikit sa Panginoon kahit na po anong mangyari po. Alam niyo po, buti nga po sa atin, ito po tribulation natin sa buhay po natin, and it is quite simple. Napakadali lamang po. At hindi po talaga napakasakit. At hindi po napakahirap. At hindi napakadelikado. Compare with those tribulations that they happen. Or compare their persecutions from the past. Gusto ko po nakakaman po ninyo, sila po, dumanas na sila ng tribulation po ng mga panahon po nila eh. Tayo hindi pa. Ang sarap na ng kalagayan natin. Alam niyo po yung pinaka-tribulation natin, yung mga persecution lang natin sa buhay po natin. Ayan, katulad ng ulan, katulad ng mga bagay na humahadlang po sa atin, simple things in life, kung ano ba yung bagay na parang nagpapahinto sa atin, halimbawa yung lambing ng mga anak, para hindi ka na makapag-church, o kaya naman yung lambing ni Mister, para hindi ka na makagawa sa Panginoon. Yun naman po yung mga bagay na kung saan parang tribulation na sa buhay mo. Which means, napaka-simpleng bagay lang, pero affected yung iyong relasyon sa Panginoon. Which is, ito pong bagay nito, dito sinusukat ng Panginoon kung hanggang saan talaga yung espiritu mo. Kaya nga alam nyo, marami nga pong tao na para bagang, hindi po nila talaga maibigay yung buhay nila sa Panginoon. You know why? Kasi sa sarili nila na hindi nila kakayanin. Amen. Diba? Kaya nga po ang dami po talaga hindi talaga naglilingkod na todo sa Panginoon eh. Kaya nga kung minsan makikita mo yan parang kabuti sa dagat naman po yan. Di ba nakakita na kayo kabuti sa dagat? Talagang ligaw lang talaga yun kasi wala naman tumutong kabuti sa dagat eh. Ang kabuti tumutubo yan sa mga puno, di ba? Sa mga patuhan doon tumutubo yan. Pero sa dagat wala kang makikita. So meaning, ganun po ka-exist na ang mga Kristiyano. Amen. What do I mean here? Parang ang buhay po ng isang Kristiyano, parang pasulpot-sulpot lang at madalang mo talaga makikita siya pagdating sa Panginoon. Okay, tingnan niyo po yan. Here on us, it was a very light. Our situations or our persecutions in our Christian life is very light lang, napakasimple lang. Kung papasingin mo nga yan, katabi mo, hindi pa nga naiiyak yan eh. Di ba? Halos sa church na, hindi umiiyak yan eh. Hindi na po ba napansin yun? Bakit? Kasi napakagaan lang talaga eh. Halos hindi talaga napapagpag yung kalooban mo, hindi nasasaktan talaga yung espiritu mo eh. Kasi alam niyo po, dito po nakikita po sa atin ng Panginoon, ito are really submit our life or commit our life to Jesus. Sabi po ng Pahayag chapter 2 verse 9, ano? Alam ko ang kapigatian na dinaranas mo, alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit ang totoo'y sila'y mga kampot ni Satanas. Kung titignan natin, akala natin ganitong kasimple lang, ano? Pero anyway, hindi po ganito kasimple ito. Ang pinagdaanan po nila dito ay talagang pag-uusig, matinding pag-uusig. When tribulations in life happens, yung tinatawag po dito na parang life and death situation po sila. Hindi po katulad sa atin. Nag-aagaw, hininga na po yung espiritu natin, wala pa tayong nararanasan. Pero sila po dito, inuusig sila, pinapatay sila. Itong sitwasyon po nitong church na ito, talagang tumaranas sila ng mga mabibigat na pagsubok.
talagang ini-insulto sila, nilalait sila, halos talagang pagbataan yung kanilang buhay, pero hindi po sila magpagay parang katulad lamang po natin na simple lamang po yung pagiging Kristiyano natin na halos po hindi naman po talaga in relations to our relations to God, in relations to our service to God. Hindi mo makikita na talaga may kinalaman eh. Amen. We are being persecuted not because of our service to God. In our day-to-day, hindi natin masasabi na ako, kaya ako inuusig dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ka nga nag-church eh. Hindi ka nga naglilingkod sa Panginoon eh. Paano bang uusigin? Kaya nga, yung mga bagay na kuminsan, common reason natin sa sarili po natin, na sinasabi natin, Pastor, kaya hindi ako makapaglingkod talaga sa Panginoon kasi pinatawalan ako. O so, sabihin, this is not your persecution. Kasi yung tinatawag na persecution dito ng mga taga-Esmirna, may kinalaman kasi sa paglilingkod nila kay God. May kinalaman yun. Pero, kung titignan po natin, how come na na-persecute yung isang tao na hindi naman talaga naglilingkod sa Panginoon? Nakukuha niyo yung sense po, no? Paano ba uusigin ng mga anti-Kristo, ng mga tao na nagpapanggap ng mga Hudyo, kung tayo po mismo, hindi naman po natin in-offer pa yung sarili natin para maglingkod sa Lord eh. Alam niyo po, yung persecution dumating yan, or our tribulation, yung ating mga pag-uusig, alam niyo po ba kung saan po na kailangan na mangyari yan? On the needs of your service to God. Yung talaga nagpatagal ka sa Panginoon, pero kung sabihin, inuusig ka ng pamilya mo, inuusig ka ng mga kapitbahay mo, dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi naman po totoo yun eh. Amen? Amen. Paano kang usigin kung hindi naman talaga committed yung buhay mo sa Panginoon? Naiintindihan niyo po ito? Naiintindihan niyo po ito? Minsan, di ba, parang sinasabi natin, alam niyo, hirap na hirap na ako, pastor, nahihirapan na ako talaga na mag-church, nahihirapan na ako kasi, bakit? Hindi ka naman pinipigilan eh. Wala ka ng pera. Yung naiintindihan mo yun? Kaya ka nahihirapan kasi may problema ka personal. Hindi naman talaga yung problema mo is about in relations to our God. In relations to your commitment to God. Hindi naman po talaga yun eh. Amen. Naunawaan niyo po? Amen. Sige, salaminin po natin. Kasi ang akala po natin, Pulisa, porque nag-church sa po tayo, akala po natin talagang, truly, talagang tayo naglilingkod na sa Panginoon. Hindi pa. Amen. Hindi pa eh. Hindi yun yung talagang paglilingkod. Ang paglilingkod talaga, you must submit your life to Jesus. You commit your life to Jesus. Meaning, yun po yung tinatawag na church. Saan ka ba naman nakakita? Halimbawa, church. Tapos, pagdating ng halimbawa ng Monday, makikita ko palengke. Tindahan ng mga karne, tindahan ng mga isda, tindahan ng mga gulay. So, ibig sabihin, that church is not committed to God. It is not committed to Jesus. Kasi truly, dapat makikita mo, halimbawa, itong church na ito, Monday to Sunday, or Sunday to Monday, or the rest of the day, gusto ko po malaman nyo, dapat ang lahat ng mga ginagawa dyan is about God. It's about the holiness of God. It's about your divinity. Amen. Walang halo po yan. Walang business dyan. Walang kung ano-ano dyan. Ibig sabihin po niya purely natin God. O ngayon, tingnan po natin, bilang tayo mga church, paano po tayo uusigin kung halimbawa hindi naman talaga purely submitted yung buhay po natin sa Panginoon. Kaya ka siguro inuusig kasi mas mag-ugat mo. Kaya ka siguro inuusig kasi ng mga kapitbahay mo kasi hindi ka marunong makisama. Pero naaapektuhan lang yung pag-church mo. Pero hindi yun yung talagang punto nila na kaya ka nila inuusig. Amen. Naintindihan po natin yun? Okay, tuloy po natin. We all experience trouble. Lahat po tayo nakakaranas po tayo talaga ng kaguluhan sa buhay po natin. Most go through things they didn't think they would. Most go through things they didn't think they could. Akala po natin, minsan, di ba, hindi natin kaya, o parang hindi natin kakayanin yung mga bagay ngayon. Pero ano po sabi sa atin ng Panginoon? Okay? Mas lalo na dito sa pagkakataon dito, bilang tayo mga Kristiyano, na napakasimple lamang ng mga pinagdaraanan natin sa buhay, dapat malaman mo itong bagay nito. Sabi po ng John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, sa hanap, sa pakikipag-isa sa Kanya. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, dapat, kaya tayo inuusig dahil sa pakikipag-isa kay Kristo.
Hindi dahil kung anong bagay lang. Amen. Kasi kung minsan, akala nga po natin, sinasabi ko nga po sa inyo, akala nyo, inuusik na kayo dahil sa inyong pakikipag-isa sa kay Kristo, eh hindi naman po talaga totoong nakipag-isa pa kay Kristo. Magdaranas kayo ng kapigatihan sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Okay? Bigyan mo po kayo ng punto po dito. Alam niyo kung isa kung bakit inaaway kayo ng mga asawa ninyo? Bakit? Kung bakit kayo pinipigilan dahil sa inyong paglilingkod sa Panginoon o dahil sa pagpunta-punta niyo sa church. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, unang-una, nakikipag-isa na kayo kay Kristo. It is the very first beginning or the basic step towards oneness in Christ. Dahil yan sa pakikipag-isa po kay Kristo. Kasi nga po, sa isang pamilya, kapag ang isa sa pamilya nag-advance step para kay Christ, naiwan yung iba na naiwan na yon, hindi pwedeng hindi ka doon paggayin. Definitely, papanggayin ka talaga ng kahit asawa mo yan, kahit anak mo yan, kahit nanay mo yan, kahit na sino pa yan. Bakit? Nakikipag-isa ka kay Kristo. Basta ang isang tao nakipag-isa kay Kristo, hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng kritiko. Hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng pag-uusig. Why? Because you are one with Christ already. Sapagkat na nakikipag-isa kay Kristo, ay hindi na yung dati siya, kundi nabago na siya. Naintindihan niyo? Pero, kung ikaw yung umuusig sa kapwa mo Kristiyano, yun. Magkaibay po yun. Sapagkat hindi mangyayari na ang kapwa mo Kristiyano na nag-alay ng buhay sa Panginoon ay mag-uusig sa'yo, hindi po pwede mangyari yun. Amen. Sapagkat magkaisa po yun kay Kristo. Naintindihan po natin? Okay. Tuloy po natin. Before dito, ulitin po natin. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ano po ito? Para tayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Sa Kanya. Na, kung titignan po natin, bakit marami pong Kristiyano kayo na gusto talaga na makipag-isa kay Kristo pero walang kapayapaan? Bakit po kaya? Kung titignan po natin, papansinin po natin, bakit parang you are troublesome pagdating po sa inyong paglilingkod sa Panginoon? At dahil sabi niyo po dito, magdaranas kayo ng kapigatihan sa pagdong ito, ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So meaning, if you are one with Christ, ibig sabihin po ito, wala ka nang dapat na ikabahala. You are not affected anymore. Kahit na anong hadang sa buhay mo, kung talagang nakipag-isa ka kay Kristo, hindi ka kayang hadangan yan kahit sino pa yan. Sapagkat alam mo, si Kristo mismo, dinanas yung mga bagay niyo na pagtagumpayan niyo para sa atin. Amen. Kaya alam niyo po yung words na one in Christ. Pag sinabing a person one in Christ, ibig sabihin niyan, he is no longer an ordinary person. Hindi na siya isang ordinaryong tao, katulad po ng araw na makikita po na basta he is known everywhere. Kung minsan alam niyo, kapag ikaw naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka na makikilala ng mundo. Yeah? Kaya nga, minsan alam niyo, nagtataka ako sa maraming Kristiyano, bakit sarap na sarap pa rin sa mundo eh. Ibig sabihin po dito, pag nakipag-isa ka kay Kristo, tasteless ka na sa mundo. Wala ka ng panasa sa mundo, pero bakit nagtataka po tayo dito, kaisa pa tayo ng mga umuusik sa mga Kristiyano? Ha? Napansin niyo yan? Totoo? Kaya, papapasin po natin kasi bakit po ganon? Ibig sabihin po dito, dapat hindi na tayo nakikiisa doon sa mga bagay niyo. Alam niyo, meron nga pong isa eh. Meron nga pong isa na nakausap ko po. Sabi niya ganon. Basta bakit kayo hindi na kayo nakikisama, nakikihalubilo doon sa mga bagay na kasiyahan ng mundo? Alam niya, pininawanan ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kasi ang focus na namin bilang mga naglilingkod sa Panginoon is about Christ. Sabi niya, bakit hindi na pa kayo pwede na ano? Actually, alam mo, pwede naman, kaya lang, kailangan na ang buhay po namin talaga ay papunta kay Kristo. O look at this, people of God. Ang buhay po talaga na nakipagkaisa kay Kristo. It is towards the direction of God. Papunta talaga kay Kristo yan. Pero kapag ikaw umaatras ka, at hindi ka papunta kay Kristo, ibig sabihin yan, hindi yan pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Nawa kay Kristo yan.
Ngayon, tingnan nyo, as hindi nyo po mabuti sa buhay po natin. Kung titignan po natin, bakit marami pong Kristiyano gustong-gusto pa rin yung ginagawa ng sanlibutan? Ha? Basta ano po kinalaman, ano po ba problema doon sa mga bagay na yun? Kasi ang sabi po dito, kasi hindi nyo po, hindi nyo mabuti kasi kaya nga po sinabi dito, kung may pandinig ka, makinig ka. Ha? Ang magtatagumpay ay hindi naranas ng pangalawang kamatayan, sabi po sa atin po dito. Tignan niyo po dito. Sabi niya po dito, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meaning, alam mo, ang daming suffering talaga. Maraming suffering yan, pero ang direksyon natin ay sa pakikipag-isa pa rin ni Kristo. Magkaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Saan daw? Sa mundong ito. Bakit? Pakikipag-isa ka na ni Kristo Natural lang na daranasin mo itong mga pag-uusig na to. Pero, kung sasabihin po natin na tayo po ay wala ni Christ, pero dumaranas ka ng pag-uusig na yan, anong kinalaman nun? Meaning dapat talaga tayo, uusigin tayo dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ngayon, kung hindi naman tayo nakikipag-isa kay Kristo, paano mo sasabihin na inuusig ka ng mundo? Amen? Amen! Dreams mo lang yun. Di ba? Usually, parang siguro na, pinapangarap mo lang yan, sana usigin na ako para tulad ako ni Christ. Di ba? Parang mga ganon. Paano nga kung halimbawa, submitted pa rin yung buhay mo sa mundo? Paano kanila uusigin? Meaning, kakilala pa nila. Kaya nga hindi na tayo nila nakikilala, kaya tayo inuusig nila dahil hindi na tayo nila kilala. Kasi we are one with Christ. Ano sabi ng Biblia? 2 Corinthians 5:17, ang nakapagkaki sa kay Kristo ay bago nang nilalang. Bago na nilalang. Yung bakit kaibigan mo, hindi ka nakikilala niya. Pero kilala ka pa eh. Diba? Actually, yung pinaka-best friend ko po nung araw, halos hindi na kami magkakilala kayo. Yes, totoo mo yan. Halos ang laki na po ng pagbabago talaga ng samahan po natin ngayon. Halos parang, sige, magkakilala na lang kami. Pero hindi na po yung dating pinagsasamahan namin. Bakit? Kasi alam niya that my life was already changed. Tulong din po sa atin bilang mga Kristiyano, sapagkat ang lahat ng bagay sa sanlibutan napagtagumpayan na. Pag sinabing napagtagumpayan na, nalagpasan ko na ito. Ibig sabihin yun, yung buhay mo ay wala na sa sanlibutan. Amen. Kaya nga sabi ng Lord nito, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Minsan lang dumating dito si Jesus. Papasin natin, hindi siya nagbabat dito. Ano po ba yung pinapakita nito sa buhay po natin? Minsan lang tayo napadaan dito sa mundong ito. This is only a journey for us as a Christian, pero hindi tayo bababad dito. Kaya kung mapapansin mo ngayon, bakit parang ini-insulto kanila, inuusig kanila, pinagtatawanan nila sa paglilingkod mo sa Panginoon. Bakit? Kasi you are no longer in this world. Wala ka na dito. Amen. Ililipat na tayo ng Panginoon. John chapter 5 verse 24. Kung nalalaman po natin yung mga verse na yun sa buhay po natin, alam po natin kung ano talaga yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Kung Christian suffering, ito po yan, pakinggan nyo po mabuti. Dalawa po ang suffering ng isang Kristiyano. Ano po ba yun? Yung tinatawag na physical trouble. Yan po yung naranasan po ng mga early church, early persecution po ng nitong mga taga-Esmirna, yung mga early church po nung araw. Ano po ba yan? Talagang pinubugbog sila, pinapatay sila, pinarurusahan sila, pinukulong sila, na hindi pa rin natin naranasan ngayon. Amen. Mapalag tayo sapagkat dito sa panahon po natin, hindi pinaranas sa atin ng kaya lang. Ito naman po yung commonly nararanasan ng iba po ngayon sa panahon po natin. Yung po tinatawag na emotional trouble, which is sufferings and death of loved ones. Di ba? Diyan tayo minsan nasasaktan. Pero, ito pong bagay nito, kung titignan po natin, dapat dito maaapektuhan ka ng sobra. Your spirit must too much affected in here. Bakit? Bubugbugin ka nila eh. Papatayin nila yung katawan mo. Katulad na ginawa po doon sa mga apostol po ng araw, talagang inuusig sila, nilalati ko sila, pinapangaw sila, pinaparusahan sila, talagang masakit sa kanilang mga laman. Naintindihan nyo? Dito sa atin, itong emotional trouble, dito lang po tayo halos eh. Emotional and death of loved ones, kasama na rin po dito, yung may problema ka in finances, may problema ka in your
family relation, may problema ka about your business, dito lang po pumapasok yung suffering natin, pero too much affected our spiritual relations to God. Napansin niyo po yun? Dito talagang magsasuffer talaga yung espiritu mo. Bakit? Kasi hindi pa pwedeng lalantad ka sa kanila at talagang pag nabugbog ka, apektado talaga yung katawan mo, papaak ka pa makakapaglingkod. Samantalang dito, yung katawan mo hindi naman talaga naaapektuhan, kundi talaga, kumbaga parang nasa isip lamang natin na makakagawa pa rin tayo ng paraan at madali pa rin tayo makakapaglingkod sa Panginoon. Amen. Unlike this one, ito pagpagpag ang katawan mo, wala ka nang gagawin dyan kundi mag-worship ka na lang, mag-pray ka. Pero dito, kahit na anong suffering na abutin mo emotionally, pwede ka pa rin magpunta sa church mo, pwede ka pa rin makipag-Bible study, pwede ka pa rin mag-worship, pwede ka pa rin makipag-fellowship, lahat pa rin magagawa mo. Bakit? Kasi malakas pa rin ang katawan mo. Amen. Kaya lang hindi nyo mo ba napapansin na kagaya nga po sa Panginoon Minsan dahil lang sa ulan, hindi na makakapit. So how come na yung buhay mo ay talaga nakipagkaisa na kay Kristo? This is not actually a suffering for us. Mabigat yung suffering po ng mga naunang church kaysa po sa atin. Tayo kung minsan, wala naman tayo suffering Ano lang ba ang suffering po natin ngayon? Walang pamasahe. Umuulan. Masakit lang ang balakang. Di ba ganun lang po yung ating suffering? That's based the truth. Kasi kung hindi po natin maiintindihan to, patuloy kang igagapos ng away. At hindi mo namamalayan, wala kang kalaban-laban. Conquered ka agad ng kaaway. Kaya nga ang gusto talaga ng Lord sa atin, which means tayo mismo maging unconquerable church tayo pagdating sa Panginoon. Pero hindi nyo napapansin, in a simple way, in a simple tactic of Satan in you, natitipid ka niya agad, nahahadlangan ka niya agad. Yun po yung kumpagay parang ikinababahala ng Diyos dito sa atin sa panahon po natin. Unlike, kasi doon po sa spirit na matindi po talaga yung persecution nila. Pero, sa atin ngayon, sa kapanahon na natin, hindi naman ganong kahirap. Sino po dito yung nahihirapan? Nahihirapan ng kalooban kasi ang lamig ng panahon, sa patulog. Tingnan mo yung katabi mo. O diyan pa na, di ba? Parang nahihirapan na yung kalooban natin. Emotional trouble po yan. Which means, malakas naman yung katawan natin, pero yun nga lang, merong nakaka-conquer po ng ating espiritu. Yung po yung delikado. Amen. Kasi ang hirap po matrace ng kalaban po niyan Buti nga dito, makakapagtago sila. Kasi alam nila kung sino umuusig sa kanila. Pero pagdating dito, alam mo na kung ano yung bagay na umuusig sa iyo, pero hindi mo pa maiwasan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Wow, beautiful eyes. Jesus presented Himself as the one they need in trouble. Kaya nga, anong ginagawa ng Lord? Kung may mga ganyan suffering ka, ino-offer ng Lord yung kanyang buhay para sa iyo. Parang sinasabi niya, huwag ka mawawala sa akin. Anak, stick to me. Stick on me. Parang sinasabi ng Lord, nang manatili ka sa akin, bibitaw sa akin. Pero kadalasan, ito po yung problema po ng tao Jesus presented Himself as the one they need in trouble. Kapag may problema ka, dapat ka nakatingin ka sa Panginoon Kapag mayroon ka mga bagay na pinagdaraanan sa buhay mo, dapat ang buhay mo lagi nasa Panginoon palagi. Pero ano nangyayari po sa atin? Karamihan po sa atin ngayon, mga Kristiyano, ano po nangyayari po sa atin? Iniiwanan mo na ang Panginoon sa buhay po nila. Nakakala po nila, they have the great solutions to their problem, to the troubles in life. Kala nila, sa kanila kapag yung mga solusyon po doon. Pero ang hindi nila alam, magiging talunan ka kapag hindi mo tinigit ang buhay mo kay Kristo. Bakit? Bakit po ba pinipresenta ng Panginoon yung kanyang buhay sa bawat isa sa atin? Because He is the first and the last. He knows everything in your life. Alam niya kung naghihingalo ka na. Alam ng Panginoon na ito kung mapapalakas ka pa. Alam ng Lord na ito kung totally defeat ka. Alam ng Lord na ito kung talagang sa Kanya ka. For example, tatanungin ko po kayo po ba talaga dito kayo sa church na ito? Amen! Siyempre, nandito kayo ngayon pag wala kaya kayo dito, hindi nyo nga ma-share yung mga post natin dito Hello? Sino po dito nag-share ng mga post natin dito? Praise the Lord, pagpalain din ng Panginoon. Yung iba nakikitaas ng kamay, hindi naman.
Alam niyo ba, chinecheck ko lahat ng mga account ninyo? At alam niyo ba, masakit sa church natin, na kapag hindi man lang nakikita sa mga Facebook ninyo, yung ating mga pinopromote pagdating sa ating Panginoon. Gusto ko po na malaman po ninyo, promote your own. Amen. Amen? Amen. Kasi pinagkatiwala sa ating Panginoon, tapos tayo mismo hindi natin babantayan yung mga bagay niyo. Is the first and the last. Alam ng Lord kung ano yung puso mo. Alam niya kung saan ka babagsak. Alam ng Lord kung paano ka mananatili. Alam ng Lord kung ano yung kahihinatnan ng paglilingkod mo sa Kanya. Our future secure in Him, kaya huwag mong aalisin yung buhay mo sa Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging solid ka sa church. Maging solid ka sa church. Amen. Amen. Ay minsan tayo nga po mismo eh. Marami nga po dyan eh. Mismong church na po nilang sarili, sinisiraan pa. Don't you know that you are church? Kung sisiraan mo yung church at kung papaliwalagin mo yung given church sa iyo ng Panginoon, so ibig sabihin, sinisira mo mismo yung sarili mo sa church. Yung buhay mo mismo ang sinisira mo. Bakit? You are a church. At larawan lamang po ito, kung parang pinapakita lang sa atin, inilalarawan lang sa atin, kung paano mo pagmalasakitan itong church na ito, ganun din yung pagmamalasakit mo sa sarili mo. Eh kung ikaw mismo, inaatake mo itong church na ito, paano po mangyayari na tayo po ay talaga naka-stick talaga sa Panginoon? Which means, alam natin, the head of the church is Christ Jesus. At alam natin na alam ng Diyos kung ano yung pasimula at wakas ng iyong paglilingkod sa Kanya. Amen. The one who was dead and is alive. Crucified and risen. Kaya nga ino-offer niya yung sarili niya. Una, dahil siya yung una pasimula at ang wakas. Ikalawa, dahil siya yung namatay at muling nabuhay. So meaning, that is victory in Christ Jesus. Kaya nga anong ginagawa ni Jesus, ibinibigay niya sa iyo mismo yung kanyang buhay. Kahit na mayroon kang pinagdaraanan, anong ginagawa ni Jesus? Ibinibigay niya sa iyo. He offered His own life. He offered everything in Him. Package, binibigay niya sa iyo. Yung kapangyarihan niya, yung divinity niya, yung kabanata niya, yung kanyang karakter, yung kanyang strength, lahat ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Para magtagumpay ka rin. Amen. Ikalawa, a church that was rich while poor. For us not to be conquerable, or for us to become an unconquerable church, kailangan po na tayo po makita po natin na akala po natin tayo po ay mayaman pero mahirap pala. We must see that our spirit is sabihin po natin kung saan po talaga nandun. Amen. Tignan po mismo natin. Sabi niya po sa verse 9, I know thy poverty. Alam niya na mahirap, alam niya na ang kanilang kahirapan ay, alam niya na kayo'y mahirap, subalit ang totoo ay kayo'y mayaman. Sa kanila. Kaya lang, sa panahon natin, kung minsan marami po nag-aakalang mayaman sila, pero mahirap pala. What do I mean here, Pino? Kasi marami po mga nagpapanggap ng Kristiyano, pero ang totoo, hindi naman pala. Amen. Amen. Tanungin mo kanina katabi mo, nagpapanggap ka lang ba? Nagpapanggap ka lang ba? Natatandaan niyo po yung topic po natin dito, ang mass Satan. Amen. Kasi kailangan po kasi, ubarin natin yung maskara ni Satanas sa buhay po natin. Kasi kung hindi natin tatanggalin yun, maraming pagpapanggap na mangyayari. Amen. Even those wolves, they pretend to be a sheep. Amen. 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 A church that was rich while poor. Na kahit na mahirap po itong church na ito, pero mayaman naman sa kanilang pananampalataya kay Kristo. God wants everyone to see the importance of a life eternal. Gusto kasi ng Lord na ito, makita mo kung gaano kahalaga yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi alam niyo po ba, yung pagpapahalaga po natin, hindi po makakating sa buhay na walang hanggan eh. Dapat kasi ang pagpapahalaga po natin talaga, yung po talaga binibigyan natin sabi ko nga, kung yung words na dapat po dito, yung binibigyan mo talaga ng kaukulang pansin. Everything that is for the our spirit. Amen. Kung ano yung bagay na makakapagbigay sa atin ng kalakasan sa espiritu,
natin ng pansin yun. This is how we reach our spirit to God. Dito po natin mapapakita na may reach po natin yung ating espiritu pagdating sa Panginoon. Sabi niya po dito, alam ko ang mga kapigatian na dinaranas mo, alam ko mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Bakit? Pinupuri po ito ni Jesus sa panahon na ito sapagkat ang kalagayan po ng church po nila noon, walang ganito, walang ganyan, walang ganito, kulang sa ganito, kulang sa ganito. Pero pagdating sa kasihan sa espiritu, kompleto sila. Amen. Kahit na sabihin nyo na mahirap naman po itong church namin, dapat nga po pinagmamalaki nyo po ito kung talaga ang espiritu mo talaga ay malakas sa Panginoon. Hindi winawasak ang church. Amen. Sapagkat dito lumalago yung espiritu po natin. Amen. Sino po dito naniniwala na kahit wala siyang church, lalago ang espiritu niya? Ha? Meron po ba? Meron po ba? Hindi po totoo yan kung naniniwala ka na kung wala kang church na kinahaliban, lalago ang espiritu kung hindi ka lalago doon. Amen. Sapagkat dito po tayo in-measure ng Lord. If you are truly related to Jesus. Saan mo ba makikita ang mga mekaniko? Saan mo ba makikita ang mga doktor? Saan mo makikita ang mga mahistra? Saan mo po ba makikita ang mga waiter? Saan mo po ba makikita yung mga piloto? Saan mo po ba makikita yung mga kapitan ng barko? Hindi po ba meron silang designated places, designated field? Amen. Saan mo makikita ang mga Kristiyano? Saan? Sa church. Sino naman eh? Eh bakit wala sila dito? Amen. Kaya nga sabi po dito eh, nalalaman ko rin ang mga paningirang puri sa inyo na mga nagpapanggap na mga Hudyo. Kaya nga hindi nyo napapansin, sinasabi nila kapwa Kristiyano, sinisiraan ang kapwa nila Kristiyano. Bakit? Kasi nagpapanggap lang po yun. They pretend to be a Christian, but not. Amen. 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 Kasi kung talagang ikaw Kristiyano ka, hindi mo wawasakin yung kapwa mo Kristiyano. Sapagkat alam mo, yung espiritu na tinanggap niya ay katulad ng espiritu na tinanggap mo. At ang espiritu na yan ay walang ibang si Kristo. Amen. Amen. Kaya ano po makikita po sa atin dito? Sometimes we are physically poor but spiritually rich. Kahit na sabihin mo, di ba, kumisan, parang dami po ng mga Kristiyano, angal na angal, walang pera, walang pera, walang pera. Eh, ano, wala akong pera. Ano ba mahalaga talaga sa paglilingkod mo sa Panginoon? Pera? Kaya nga hindi ka nagkakapera eh, kasi angal ka ng angal eh. Lagi mo sinasabi, wala kang pera, kaya tuloy, hindi yung mayaman talaga yung pananampalataya sa Panginoon. Kung talaga nananampalataya ka sa Panginoon, hindi mo sasabihin na wala kang pera. You know God? You know that God is our provider? You know that God can give anything in us? Amen. He can give you life. Amen. Bakit na hindi niya kaya ibigay sa iyo kung pinansyal lamang ang problema natin? Kaya nga, dapat po na mismo tayo, maging mayaman tayo sa Espiritu. This group was poor as a church. Mahirap po sila, no? Grade 10, temples, flash carpet, tall steeples. In the eyes of God, they were rich. Yung kalagayan po ng mga Esmirna po na dati, yung Church of Esmirna, wala po sila ng tinatawag na rich carpet. Yung magagandang carpet na nakalata, wala po sila. Parang ganyan lang din po yung sahig nila. Rap pa, magaspang pa. Pangangalupa pa yun eh. Wala po sila ng tinatawag na tall steeples, kumbaga parang hindi matataas yung mga building nila. Parang ganito lang po tayo. Amen. Amen. Wala ka man ng magandang tirahan, wala ka man ng mga, hindi ka man lumalakad sa masarap na buhay, hindi ka man mataas sa paningin ng tao, pero still mayaman ka naman sa pananampalataya ni Kristo. Kaya nga hindi nyo po napapansin, kaya nga maraming Kristiyano, di ba, they are very humble. Bakit? Kasi hindi naman kailangan na tignan tayo mataas eh. Hindi naman talaga kailangan na tignan ka mayaman. Hindi naman talaga kailangan na tignan ka marunong. Kundi ang gusto makita sa iyo ng Panginoon na mayaman ka sa Espiritu at sa kababaan ng loob, nakikita sa iyo yung larawan ni Kristo. Amen. Yun po yung pagiging mayaman talaga sa Espiritu. Mayaman pakisama, mayaman sa pakikipagkaibigan, mayaman sa paglilingkod sa Diyos, mayaman sa panalangin, mayaman sa mga bagay pagdating sa Espiritu. Yun po yung gusto pakita kayamanan sa iyo ng ating Panginoon. Even though you are poor physically, poor in material things, poor on earth, but you're in your spirit, you are rich. Yun ang gusto ng Panginoon na
Hindi, di ba? Karamihan po, tingnan niyo po. Hindi po tayo katulad ng mga taga-Esmirna. Ang mga taga-Esmirna, di ba, mahirap sila basta yumaman yung kanilang espiritu. Pero sa atin, di ba, mahirap ang espiritu basta yumaman lamang tayo. Amen? Hindi nyo napansin nyo? Kaya nga ang daming wala sa church rin. Bakit? Nagpapayaman dun sa labas. Pag wala ka sa church, ibig sabihin nun, nagpapayaman ka sa labas. Eh ano ba sabi ng Lord? Store up your treasure in heaven. Amen. Lay your treasure in heaven. Paano ka makakapag-import ng kayamanan sa langit kung wala ka lagi sa church mo? Kung wala ka palagi sa mga pagdating na ginagawa pagdating sa kaluguran ng Panginoon. The people were poor as an individual. Tingnan niyo po ha. Bakit? Barely enough to survive. Para makikita po natin dito, para wala silang kakayanan talaga na makasurvive. Through faith, they had eternal riches. Ito yung pinakamaganda nga sabi ko nga po sa inyo. Kahit na kung minsan sa pamumuhay ko parang naghihikapos ka, no? Parang isang hangin na lang, mamamatay ka na. Di ba? Pero ang pinakamahalaga dyan, kahit mamatay ka sa buto, kahit mamatay ka sa kahirapan, ang mahalaga dyan, mayaman ang iyong espiritu. Pagdating ng araw, nandun ka agad. Amen. Kaya nga sabi po dito, ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Di ba mahirap? Di ba walang pera? Di ba walang kita? Ang importante dyan, yung kaluluwa mo ay talagang pinanalakas mo, pinayayaman mo kay Kristo. Amen. Kung pwede, kalimutan mo yung trabaho mo, ipakayaman ka sa Espiritu ni Kristo. Kung kailangan nga lang iwanan mo lahat ng mga bagay na pinagkakakitaan mo para namang yumaman ka kay Kristo. Kasi hindi mo nalulugod ang Panginoon kapag ang-focus ng isang tao ay nasa pagpapayaman sa Espiritu. Consider our opportunities for lasting riches. Dapat ang kinukonsidera po natin sa buhay po natin, yung pagpapayaman sa walang hanggan, hindi pagpapayaman sa temporary po lamang. Sapagkat hinahangaan ng Diyos ang isang tao mahirap salat sa anumang bagay sa mundong ito, pero mayaman pagdating sa mga pagmamahal niya kay Kristo. Yun po yung dapat na makita po natin. Rich in our positions in Christ. Dapat nga po makita po sa atin dito kung paano po natin malalaman na ikaw ay mayaman. Unang-una, rich in our position in Christ. Dapat alam mo na yung iyong kalagayan sa ating Panginoon, yung iyong katayuan sa Panginoon ay talagang maganda. Amen? Yung mayaman yung katayuan mo pagdating kay Kristo. Minsan nga tayo po mismo, we are very convict. Amen? Sometimes as a Christian, they are bothering their conscience. Sila po mismo nakukonsensya sila sa harapan ng Panginoon. Lord, wala akong nagawa sa iyo. Lord, hindi nga ako nakapag-pray. Lord, hindi ako nakapag-church. Lagi na lang bother tayo ng mga bagay na yun. You know why? Kasi hindi natin alam na hindi pala mayaman yung kalakayuan natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo mismo inuusig ng konsensya po natin. And you know what is that conscience? It is the Holy Spirit that convicting every Christian who force their relations to God. Kaya nga hindi mo napapansin, kapag halimbawa ikaw lumipat ka sa pagsamba sa Panginoon, hindi mo alam parang pinapatay ka, inuusig ka ng konsensya mo. At alam mo ba kung ano yung bagay na yun? The Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yun, na sinasabi mo nagdadwell sa ating buhay, yun yung nagsasabi sa iyo, anak magpayaman ka, anak mahirap ka na, anak matutuyo ka na, anak namamatay na yung espiritu mo, pagyamanin mo na yung espiritu mo, kaya nga tayo kinukonvict. Kaya nga lagi tayo bothered ng conscience po natin eh. Kaya na lang parang naguguluhan yung isipan natin pagdating sa ating spiritual relations sa Panginoon. Lagi ka nagtatanong, Lord, ano na ba kalagayan ng buhay ko? Lord, ano na ba kalagayan ng relasyon ko? You know why? Alam mo kung bakit parang nagtatalawang isip ka? Alam mo kung bakit parang hindi mo maintindihan kung ano yung talaga nararamdaman mo sa espiritu mo? You know why? Sapagkat namamatay na yung espiritu mo. At the convictions of the Holy Spirit coming into you. Maaring nga na lagi mo nararanasan ang banal na Espiritu Santo, pero I tell you, kinukonvict ka niya. Kaya nga dapat nga po na malaman po natin kung mayaman po talaga tayo, yung katayuan natin pagdating sa ating Panginoon. Paano po ba yung katayuan na yun? Dapat we are considered by God as His children, as His child. Dapat po na makita ko na ikaw talaga ay talagang tinuturing niyang anak. Kasi ang anak nandun sa tahanan ng kanyang magulang.
Pansin niyo po yung sinabi po ni Jesus? Ano sabi po ni Jesus nung sa kanyang mga magulang? Hindi po ba dapat na ang kanyang anak, na ang anak ay nasa tahanan ng kanyang ama? Bakit po ba sinabi po ni Jesus yon? Sapagkat napakahalaga sa isang anak na nananatili sa tahanan ng kanyang ama. At kaya nga po, kung pinapakita po sa atin dito ng Panginoon yung kahalagahan ng church, huwag niyo papaliwalain yung church niyo. Dapat pagyamanin niyo pa yung inyong relasyon sa inyong church. Sapagkat doon ipinapakita ni Jesus mismo na mahalaga sa kanya ang templo ng kanyang ama. Sapagkat doon niya nararanasan yung kalaguan sa Espiritu kapag nandun siya sa tahanan ng kanyang ama. Don't you feel secure when you are in the hands of your Father? Kayo po ba kapag nandun kayo sa poder ng inyong mga tatay, hindi niyo po ba nararanasan na secure kayo? Alam niyo po, ang naranasan ko po nung araw po yan. Sa papa ko po, dahil yung papa ko talagang talagang yung kanyang pagkatatay po sa amin talagang solid po talaga. Kahit na binabaliwan po namin yung tatay po namin, pero ganun pa rin po yung kanyang pagpaparamdam sa amin ng pagmamahal. He provide everything for us. He provide our dress, our clothes, our food, our everything that we need. Siya po yung nagpo-provide. Kaya nga po, imagine niyo po yung tatay ko noon, 2 beses na na-stroke, hinahamak niya na yung kalahating katawan niya, pero nagtatrabaho pa rin para lamang kumita. Ayaw niyang tumigil sapagkat gusto ng tatay kong ito, mai-provide niya lahat ng pangangailangan namin mga anak. Isang araw, nung pong inatake siya ng 3 beses niya po, na-stroke po siya ulit, inatake po siya, nasa hospital siya, 50-50, doon po naranasan yung pangungulila sa ama. He is helpless. Wala siyang kalakas-lakas. Kaya nung lumapit ako sa kanya, sabi niya gano'n, magbago ka, maglingkod ka sa Diyos. At nung sinabi ko sa kanya, pa, pinapangako ko sa iyo, maglilingkod ako sa Lord. Alam niyo po ang response niya, the only one tears pumatak sa kanyang mga mata at magsasaad sa kanya ng kaganakan na marinig sa kanyang anak na magbabago yung kanyang anak niya. I've been secured in the hands of my Father. Sa totoo lang, alam niyo po ba, ang sarap kapag ang kalagayan mo, ang katayuan mo ay talagang minamahal talaga ng iyong ama. How come to Christ Jesus? Hindi mo ba alam na kapag ikaw ay nandun ka sa tahanan ng iyong tatay, na sa tahanan ka ni Jesus, gusto ko malaman mo, you don't feel secure. Feel mo na talagang yung siguridad ng buhay mo ay talagang iniingatan ka ng Diyos at hindi ka magkukulang sa anumang bagay. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, hindi kanila sa inyo ang kagandahan loob ng Panginoong Jesucristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Alam niyo, nung binabasa ko ito, naaalala ko yung tatay ko. Hirap na po talaga siya. At natatandaan ko pa po noon, maliit pa po si Sebastian. Siya pa nag-aalaga dito kay Sebastian noon, maliit pa lamang po siya. Kasi laki pa lamang po siya ni Kenneth. Palibasa makulit po si Sebastian po noon, tinakbuhan niya yung papa ko. Hirap na hirap maglakad yung papa ko dahil sa kagustuhan niya. Ayaw niya na masagasaan si Sebastian. Tumakbo rin yung papa ko na dapat bubulong sa putikan. See how the love of the Father to their children. He give the security of their children. Alam niyo po ba na kapag tayo po ang nasa tayahanan tayo ng ating Panginoon, gusto ko malaman po, you are feel secure. Iingatan ka ng Diyos, ipagsasagdalan ka ng Diyos, at hindi ka papabayaan ng Diyos. Hanggang na kapag may problema ka, tatakbo ka, aalis ka, iiwanan mo ang Diyos sa buhay mo. Hanggang na kapag meron ka mga hindrances, meron umahan lang sa iyo, magpapapigil ka, at hindi mo papaulakan ang iyong tatay sa kanyang panawagan. Mga kapatid sa Panginoon, you must know your position in Christ Jesus. It is important to be a child of Jesus, a child of God. Sapagkat yun po yung dapat na maging katayuan ng isang anak, ng isang Kristiyano. Rich when sharing the reproach of Christ. Ito po yung isang bagay para malaman mo na talagang ikaw ay mayaman sa Espiritu.
Kasi alam nyo, dami po nagpapagkaputan ka ng mga Kristyano ngayon sa panahon po natin. Sinasabi nila na malago na sila, sinasabi nila na mayaman na sila, pero itong bagay nito, hindi po nila magawa sa buhay po nila. If you are truly rich in the Spirit of God, dapat ito po mismo bagay nito, ginagawa mo po sa buhay natin. Rich when sharing the reproach of Christ. Ano po ba yung pinapakita po dito? Ibig sabihin, mayaman po tayo na ibinibahagi po natin yung ating, yung pagsisisi ay na kay Kristo. How many of us maybe in our life na sinasabi mo na lumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang lahat ng pagsisisi ay na kay Kristo Jesus? Kumisan nga, di ba? Kumisan parang sinasabi natin, matagal na akong Kristiyano, pero naipangalat mo pa sa maraming tao na ang pagsisisi ay dapat ay na kay Kristo. Sinabi mo ba sa kapitbahay mo na lumapit tayo kay Kristo at magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin? Alam niyo po ba, isa po yan sa ginagawa ng isang taong mayaman sa Espiritu. Isa po ito sa pinapakita ng isang tao na malago sa Espiritu. Kaya kung ginagawa mo itong mga bagay nito, I tell you, mayaman ka sa Espiritu. Amen. Hebrews chapter 11 verse 26. Itinuring niyang higit na malaga. Sige, you can sit down. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpala sa hinaharap. Sino po ito? Si Moises. Baliwala sa kanya yung kayamanan ng Paraon. Baliwala sa kanya bilang prinsipe ng Ehipsyo. Nagtiis siya ng hirap kasama po ang mga kababayan, ang bayan ng Diyos, para na sa ganun makihati siya sa isang gantimpala na tatamuhin niya pagdating ng araw. Mga kapatid, pansinin mo kung mayaman ka na. Pinakisamahan niya ito, mga tao na ito, na kung saan nagsisi at pinili ng Diyos para tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan tayo ayaw nga natin kasama yung mga ka-church street natin. Minsan na mas gusto pa natin kasama yung mga tagal-labas. Minsan mas enjoy pa tayo sa kanila. Minsan nga parang hindi mo man lang parang maipagmalaki yung mga ka-church mate. Amen. 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 Pakitanong mo nga yung katabi mo. Pinagmamalaki mo ba ako bilang kapatid sa Panginoon? Pinagmamalaki mo ba ako bilang kapatid sa Panginoon? Meron nga po ako dati kakilala Kristiyano. Pero nakikita ko, mas masaya siya na kasama niya yung mga barkada niyang tumotoma. Kristiyano. Pero nga akong kilala niya sa paligid natin. Sinasabi nila na mga Kristiyano po sila. Membro po sila ng isang church, magagawa sila ng isang church. Pero makikita mo, nasa isang kanto, makikipagtawanan. Nakakalangkot isipin. Kasi pag Kristiyano ka na, dapat mas pinapahalagahan mo at mas pinakikipagayan mo yung mga taong malalapit sa Panginoon. O kung makibagay ka man doon sa mga tao sa tagalabas, dapat ikaw mismo ang nagdadala sa kanila sa Panginoon. Hindi ikaw yung dinadala nila. Minsan meron po nagsabi po sa akin, isang pastor na po. Sabi niya po gano'n sa akin. Alam mo, pastor, hindi tayo makakaangkay ng mga kaluluwa at mapapanumbalik sa Panginoon kung hindi natin sila papakasamahan. To the point, pastor, na makikipag-inuman ka sa kanila. To the point, pastor, na i-compromise mo yung iyong pagiging pastor sa kanilang mga ginagawa. To the point pa, pastor, na pati yung kanilang pananalita ay gagawin mo rin at sasabihin mo rin. Alam niyo, kung minsan dyan po tayo nagiging hipokrito As a Christian, dapat makita sa ating larawan ni Kristo. Ngayon kung makisalamuhan ka sa kanila, encourage them, bring them back to Jesus. Amen. Ibalik mo sila sa Panginoon. Kasi kung minsan piniplis na naman natin yung sarili natin, why? Kasi yun ka rin Hanggang ngayon, nakakilala ka na kay Christ, pero yun pa rin ang gusto mong gawin. Meaning, may mali. Amen. Meaning, hindi pa talaga tinanggap si Kristo sa buhay mo. Tingnan mo yourself. Tingnan mo po yung sarili mo. Hindi pa dati parang libak na libak na gusto mo yung ginagawa po nila dati. Pero bakit yung parang
tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo. Kasi pinamubuhay mo na yung kabanalan ni Kristo. At nakita mo na wala sa mundo ang kabanalan ni Kristo, kundi na kay Kristo mismo. And this is how we sharing the reproach of Christ in our life. Amen. Doon po mapapakilala po sa tao. Hindi po yung parang sinasabi na kailangan pakisamahan mo sila. Hindi. Ipakita mo sa kanila that you are a great example of Jesus. Hindi naman kailangan na makipag-inuman ako sa kanila eh. Hindi naman kailangan na gawin ko yung ginagawa nila eh. Hindi ko naman kailangan na ipakita sa kanila na nakikisama pa rin ako sa kanila. Hindi yun ang hinahanap po nitong sharing the reproach of Christ. Ang pinapakita po dito, maging isang halimbawa ka ng isang pagbabago. Amen. Kasi alam niyo po bang pag nakita nila na ikaw ay nagbago ka na at hindi mo na ginagawa yung mga bagay na yun, ang bawang sa kabutihan na kabanalan ni Kristo ang nakikita nila sa iyo, si Kristo ang magiging magandang ehemplo sa kanila. Amen. This is how we share. This is how we share the love of Jesus to them. Amen. Kala natin pa pwede yung nakikipag-compromise tayo sa mundo. Ang ibig sabihin po dito ng ating Panginoon, ano po yung sinabi niya po dito? Tayo hindi na nakikiisa sa mga bagay sa sanlibutan sapagkat tayo ay nilipat na ng ating Panginoon sa kabanalan niya. Amen. Kaya nga kung tayo po ay makikiisa pa rin sa kanila, ibig sabihin hindi mo pa talaga totally pinipili o tinatanggap si Kristo sa buhay po ninyo. Rich and faith, kailangan talaga pagyamanin po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Paano po ba ito, rich and faith na ito? Sabi po ng Santiago chapter 2 verse 5, mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyo ng mabuti, hindi man ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ano po ba ibig sabihin nito, rich and faith? Yung pagtitiwala mo sa Diyos. Minsan parang maraming tinawag ang Panginoon na mga tao, pero hindi nagtitiwala sa Panginoon. Sawa. Sa paano po paraan? Sa anong paraan po ba? Makikita natin na hindi po talaga sila nananampalataya sa Panginoon. Pag may pangangailangan po sila, inuuna nila yung pangangailangan nila kaysa sa Panginoon. Kaya nga ang pinili talaga ng Lord yung mga mahihirap eh. Sapagkat ito mga mahihirap na ito, sanay po sila na magtiis at ang gusto talaga ng Lord, yung mga tao marunong magtiis sa buhay. Alam niyo po ba, nalulugod ang Panginoon sa mga mayayaman? Especially kapag hindi po talaga nakakilala sa Panginoon at hindi nagbibigay ng panahon sa Panginoon. Mas mapalad yung mga mahihirap na kung saan yung kanilang buhay ay talagang nakalagat kay Hesus Kristo. Magutom man sila, inuuna pa rin si Jesus. Mawalan man sila, inuuna pa rin si Kristo. Yung po yung talagang mayaman sa pananampalataya kay Kristo. Hindi pa yung kapag nagka-problema, nawawala na agad. They are conquerable. They are conquered by the defeat of Satan. At yun po yung dapat na maintindihan po natin dito. Akala natin basta may pananampalataya sa rin tayo sa Diyos, yun na yun. At totoo, pagpapayaman talaga sa pananampalataya na nasa kabila ka ng pag-uusig, nasa kabila ka ng kahirapan, nasa kabila ka ng problema, pero ang buhay mo nakatingin pa rin kay Kristo. Hindi bibitaw yan. Kahit awayin ka pa ng asawa mo, awayin ka ng mga anak mo, awayin ka ng magulang mo, hindi ka bibitaw kay Kristo. Sapagkat yung pananampalataya mo ay mayaman kay Kristo. Gatlo. Church that was faithful while suffering. Ito po mga taga-Spirit na tapat pa rin sa Diyos kahit na meron po silang mga dinaranas na kahirapan po nung araw. Fear none of those things which thou shalt suffer. Ano po sabi po dito ng verse 10? Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipabibilang doon ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Pagdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Sarap. Pinapasarap doon. Amen. Alam niyo po ba kung bakit tayo sometimes we suffered from poverty? Bakit kung minsan nagsasaga ka na laging kawalan ng pera, inaalaw ng Lord niya? Kasi gusto ng Lord niya ito na ma-enhance talaga yung iyong katapanan pagdating sa ating Panginoon. Gusto ng Lord na ito manatili kang tapat sa ating Panginoon. Gusto ng Lord na ito na sa kabila po talaga ng mga pagdurusa
parusa mo sa buhay na ito, makita ng Lord yung katapatan ng puso mo. Amen. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kapag yung halimbawa, yung pumapagkapagya ka lang sa iyong pagsamba sa Panginoon, paano makikita ng Lord yung katapatan? This is no excuses to God. At gusto ko na malaman po ninyo dito ang katapatan sa Panginoon na kahit na anong pinagdaraanan mo, hindi mo pagpapalit ang Diyos sa buhay. Yan yung katapatan na hinihingi ng Panginoon. Yan yung sinasabi ng manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kailangan po yun yung parang pasin-pasin pa ka lang. Hindi po yan yung parang pag-pray-pray ka lang. Ang katapatan talaga sa Panginoon na kapag ikaw ay tumaranas na ng mabibigat na pagsubok sa buhay mo, makikita mo, consistent ka pa rin pagdating sa iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi nagbabago yun. Hindi umuurong yun. Hindi yung parang goma na kapag hinatak mo, elastic yun, pero pag binitawan mo, balik na naman sa dati niyang kalagayan. We are not a Christian's rubber band. Hindi po tayo yung mga Kristiyano parang rubber band na hatakin mo, it is elastic, pero pag binitawan mo, ano mangyayari? Balik na naman sa dati. Ang isang Kristiyano kapag hinatak ng Panginoon niya, dapat naka-stick na yan sa Panginoon at hindi na babalik yan sa dati niyang pananampalataya. Ganun po dapat tayo pagdating sa Panginoon. At gusto ko po na malaman po ninyo, hindi na natin dapat balikan yung dating pamumuhay natin sa mundo sapagkat tayo ay hinatak na ng ating Panginoon. Maghirap ka man dito sa pagkakahatak sa iyo ng Panginoon, still dapat manampalatayaan ng tapat sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, doon tayo makakatanggap ng gantimpala sa ating Panginoon. Amen. All believers suffers to some degree. May iba-iba pong degree yung ating mga pinagdaraanan po. Yung mga nararanasan po natin. 2 Timothy chapter 3 verse 12, gayon naman, ang lahat ay nagnanais mabuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay naranas ng mga pag-uusig. Sige, sabihin mo sa akin ngayon, sino pong Kristiyano ang hindi naranas ng pag-uusig? Yung mga katabi mo, yung sa kaliwa mo, yung sa kanan mo, sa likod mo, sa harapan mo, lahat tayo daranas ng pag-uusig. Pero isang bagay lamang ang gusto makita ng Diyos, gaano makalaki yan, gaano makaliit yan, dapat manatili kang tapat sa ating Panginoon. Until you die. Until your life was end here. Gusto ng Lord na manatili kang tapat. Hindi yung napapawalan, hindi yung napipigilan, hindi yung nahahadlangan, hindi yung para baga nahahatak ng sanlibutan. Ang pagiging katapatan po talaga ng isang Kristiyano sa Panginoon, yung kahit na anong gawin ng mundong ito, hindi ka na niya mababawi pa kay Kristo. Kahit na mangyari, hindi ka niya na kaya pagiging yan. Kasi alam niyo po, wala naman pong ibang way pa eh. Kundi ang way lang po ng ating Panginoon. At itong bagay na ito, kapag hindi mo pinagdaanan ito, ibig sabihin, wrong way ka. Pag sinabi mong hindi, puro sarap lang, kailangan na maranasan mo sa paglilingkod ko sa Panginoon, I tell you, you are on the wrong way. Mali yung tinadaanan mo, hindi yun yung daan ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo, ipinakita sa atin that He was persecuted, that He was mocking. Inusig siya, pinagtawanan siya, nilait siya, lahat ng bagay na masasakit, sinabi sa kanya, ikaw din mismo mararanasan mo yun. Sino mga apostol, sino mga propeta ang hindi dumanas nun? Sino Kristiyano sa kapanahunan po ng matandang iglesia ang hindi dumanas nun? Tapos ikaw sasabihin mo, hindi mo kailangan danasin yun. Tapos ikaw kailangan masarap lang ang buhay mo. Kailangan lang pinagpapala ang buhay mo. Gusto kong malaman mo, kahit na mayaman ka, daranasin mo pa ito kung nakikipag-isa ka kay Kristo. Sabi niya, basta kasi gusto kasi pakita ng Diyos sa buhay po natin that we are being faithful to them. Yung tapat pa rin tayo hanggang kamatayan. Amen. Pakitanong mo na yung katabi mo ngayon, sabi mo, kaya mo ba maging tapat hanggang kamatayan? Kaya mo bang maging tapat hanggang kamatayan? Sabi po ng Pahayag chapter 2 verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili ka tapat hanggang sa kamatayan at gagatipalaan kita ng korona ng buhay. Di ba yung manatili ka na lang nakagapos o nakakulong o nakabilanggo sa isang bagay na kung saan hindi mo malagpasan o hindi mo mapagtagumpayan? At hindi naman ito, hindi karang na ipapakulong po tayo.
Kasi sa panahon po natin dito, halos hindi naman natin talaga makita yung ganung sitwasyon sa atin. Amen. Kundi ngayon pa lamang mismo, hindi mo alam nakabinanggo na pala yung iyong kaluluwa. Saan? Saan po ba nakabinanggo yung kaluluwa natin? Sa yaman ng mundo. Sa mga bagay sa libutan. Hindi mo ba maalam kung bakit hindi mo maiwan-iwanan itong bagay na ito? Because you are prison. Amen. You are being prisons of the world. You are being prisoned by the things in the world. Amen. Kaya nga hindi mo mapapansin, di ba? Parang hirap na hirap ka na lumapit sa Panginoon because why? Because you are being prisoned. Amen. Nakatapos ka, nakabinanggo ka, kaya hindi ka makalapit ng todo sa Panginoon. Bilanggo ka ng pagpapayaman, bilanggo ka ng pagkita, bilanggo ka ng trabaho mo, bilanggo ka ng mga bagay na pangarap mo sa mundong ito. Amen. Siguro ang akala natin pag-uusig na darating pa sa atin dito sa Pilipinas, akala natin katulad po ng araw na ginawa po kina Pablo, ginawa po sa mga apostol na ibibigti sila, ibibitay sila, ibibitin sila ng pag-uwi. Ipapako sila sa cross upside down. Kala natin gano'n ano. Pero ang hindi mo alam, nagkaranas ka na ng ganyan. Dahil ngayon pa lang nakabilanggo ka na. Nakabitin ka ng pag-uwi. Sapagkat yung mga bagay na hindi mo nakikita, yun yung mga bagay na nagbibilanggo sa iyo. At ano po ba yung mga bagay na yun? Yung pinag-aabalahan mo sa mundong ito na hindi mo napapansin na ito pala yung nagpe-persecute ng pagiging Kristiyano mo. Ito pala yung nagpe-persecute sa pagkakaroon mo ng relasyon kay Kristo. Amen. Hindi po ba totoo? Hindi po ba yan yung commonly na problema po ng isang mga Kristiyano po ngayon? Hindi po ba yan yung commonly na problema po natin para makalapit po tayo sa Panginoon? At hindi mo po ba nakikita na dahil dito sa persecution na ito, dahil sa pag-uusig ito, mga bagay na ito, ng mga pangarap na ito,